Shabbat Shalom, mga kapatiran na nandito ngayon sa Zoom gathering sa Assembly of Yahweh Philippines and kayong mga manunood sa Republish. Shalom din po, mga kapatid. Ngayon po ay 05-10-20-25 at ayon po sa ating oras, it's already 4:15 ng hapon, mga kapatid. Tayo ay namamahinga today at bagong magtapos yung ating pamamahinga, meron po tayong Torah reading, mga kapatid. So, andito na po tayo ngayon sa Yeshayahu, Isaiah chapter 20, mga kapatid. And this is very short. Anim lang po na mga talata ito. At bago natin tawagin si Sister Mariam Yao, itong chapter 20 po ay continuation po sa chapter 19, which is Oracle against Egypt or Matchariam, mga kapatid. Nagmula ito sa nakaraang chapter 19, at patuloy ito ngayon sa chapter 20, mga kapatid. So, yun po, abangan natin as we are about to read and hear through the reading of Sister Mariam Yao. Go ahead po, Sister. Take it away. Okay po, magandang hapon sa ating lahat. Shabbat Shalom. Papa. Our Shabbat Shalom. Torah reading for the day is from Yeshayahu, chapter 20, verse 1 to 6. In the year that Tartan came to Ashur, when Sargon, the sovereign of Ashur, sent him, and he fought against Ashur and took it. At the same time, Yahuwah spoke by means of Yeshayahu, son of Amos, saying, Go and remove the sackcloth from your body, and take your sandals off your feet. And he did so, walking naked and barefoot. And Yahuwah said, As my servant Yeshayahu has walked naked and barefoot 3 years for a sign and a wonder against Mitzrayim and Cush, so that the sovereign of Ashur lead away the captives of Mitzrayim and the exiles of Cush, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, the shame of Mitzrayim, and they shall be afraid and ashamed of Cush, their expectation, and of Mitzrayim, their boss. And the inhabitant of this coastland shall say in that yom, See, such is your expectation wherever we flee for help to be delivered from the sovereign of Ashur. And now, do we escape? Yada Yahuwah. Yada, Yahuwah. So, wonderful reading, mga kapatid, sa BYNB po. Tama ba, Sister Mariam, no? BYNB po ang translation niyo po. Yes po, BYNB po. Okay, so BYNB stands for Besora of uh, Yahushua Natsarim. Ano? Tama ba? Natsarim version. Okay. So, yan po, mga kapatid, ang nabasa na at na ating narinig, mga kapatid. So, ano yung pinaka main idea dito sa anim na mga talata, mga kapatid? So, uh, para mag-start yung ating discussion and allowing our mind to process kung ano yung ating narinig, nabasa, mga kapatid. And kanina, nabasa na po natin ito bago tayo nagpunta rito. So, malamang may mga mensahe na po na dinadala o Abayowa is bringing out something from these 6 verses, mga kapatid. So, that being said, ano kaya, no? On my part, meron akong na lista dito na
basic idea na itong overall idea dito sa chapter 20 na ito is about Yahuwah, okay, will soon expose the futility of man-centered hopes. Kumbaga, kung tingnan natin yung overall, naka-zoom in pala dito yung mensahe ni Abba Yawa spoken through Yashayahu na ano po, in-expose ni Abba Yawa yung walang kabuluhan na pagtiwala sa tao na makapagbigay sa kanya ng pag-asa. Yung tinatawag na man-made centered hopes. They are nothing, mga kapatid. Hindi po makakatulong yung man-made centered hope, mga kapatid. So, bakit ganun? Okay? Ah, kanino ba nagtiwala at sino bang nagtiwala? Okay? So, mamaya as we continue po, malalaman natin yan. So, at this time, let me pause and keep quiet muna at makinig muna sa inyo, mga kapatid. No? Baka meron na kayong mga ah, personal reflection o may mga personal research na po kayo, mga kapatid. So, let's hear from anybody who is now ready to share. Sis, ako, Brother Dan. Apa, Sister uh, Bakar, sa iyo. Go ahead po, Sister Tessie. Para sa akin, itong chapter 20 ng Yeshayahu ay ang highlight na naintindihan ko dito is the symbolic act of Yeshayahu na walking naked and barefoot for years. Grabe, no? Yes. Itong unusual and dramatic action was a prophetic sign Mm. from Yahuwah meant to warn, babala para sa Macharyam, sa Egypt, and Mm. Cush of their impending humiliation and defeat by Assyria. Mm. Itong verse 2 to 3 talks about uh, yun na nga, being naked and barefoot ay mag-represent how the Egyptians, the Matsariam, and the Cushites would be led away as captives. Mabibihag Wow. sila, Mm. ma-humiliate sila, mapapahiya sila, at mag-naked, hubad sila, maglalakad at mag-barefoot na nakapaa na mga binihag. Ito pala ay common practice of humiliation in ancient warfare, Mm. Tama. particularly by the Assyrians. Pagka natalo nila yung mga kaaway nila, ito ang ginagawa nila na pinahubad nila at pinalalakad ng nakapaa. Dito sa verse 4 to 6, dito, ito ay, this was meant to show um, that trusting Yahuwah, this is meant to show na ni Yahuwah that trusting in Matsayam for help or Egypt Mm. for help against Assyria would be useless. Yun na nga, sabi mo, utilization, futile, Opo. relying on human alliances Mm. instead Tama. of trusting in Yahuwah. Pagkatapos, na-research ko po sa Encyclopedia Britannica, Opo. itong prophetic sign ni Yeshayahu ay nangyari around 701 to 669 BCE. Opo. Sabi dito na Assyria invaded Egypt and Kush under kings Esarhaddon and Ashurbanipal. Ito yung mga kings na nag-captive sa nag-invade ng Egypt at Kush. At may mga historical records in inscriptions showing naked and barefoot captives supporting Yeshayahu's prophecy. Mm. Itong prophecy ay nagbibigay babala kay Yehuda not to rely on Egypt or Kos for protection kasi Egypt and Kos ay matatalo at mabibihag din ng Assyria. Tama.
Kaya, yun na nga, useless at kulang halaga na doon sila mahingi ng tulong sa matatalo rin pala dahil ipapatalo ni Abba Yahuwah. Dito sabi, Second Kings 17 up to 19, Hmm. at saka sa Second Chronicles 32, dito ito na-confirm the historical context of Assyrian dominance during Yeshayahu's time. May mga archaeological evidence from Assyrian records that matches Yeshayahu's warning that indeed Egypt and Kos were conquered and humiliated. Ang para sa akin dito, ang application, kung may mga problema naman tayo, huwag nating iasa sa tao, kundi Opo. kay Abayo lamang. Sayang Yan. lang ang may alam, siya lang, si Abayo ang may alam sa maring solusyon sa ating mga problema. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. So, highlight natin, sister, yung passage na naman nabanggit mo. Ah, Chronicles, no? Nabanggit mo yung unang hari at Chronicles. Anong chapter yung... 1 to 32. Walang sinabi dito, Brother Dan, na verse. Sabi lang na Second Chronicles 32. At Okay. So, saka the whole chapter ito. tsaka ano lang, Second Kings chapter 17 up to chapter 19. Dito yung context of Assyrian dominance. O, di Mhm. ba na ano na natin yan, na nabasa na natin ang 17 up to 19 Apa. na ito ang mga Assyrians ang nag-ano ng ah, sila ang naghahari-harian sa buong daigdig Hmm. during Yeshayahu's time. Opo. So, yes. So, we have other references po, no? We take note of that. Pangalawang Chronicles, chapter 32. Tama ba, sister? 32, no? Yes, yes po. And then, unang hari, chapter 17 ba yun? 17 to 19 po. Opo. Unang hari, 17 to 19, mga kapatid. So, yun po ay dagdag na mga information na kayong mga manunood sa Republish, pwede po ninyong i-post ito. And you can also read those other references mentioned. So, magandang insights nakuha mo, sister, batay dito sa kwento at sa inyong research at batay dito sa anong naging hantungan o resulta sa Matsariam at Kuz, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng Assur or Assyria doon sa kanila. Is a very good lesson sa ating buhay ngayon na never trust, okay? Huwag tayong magtiwala sa tao or never trust our own strength, mga kapatid. But lagi tayong magtiwala kay Abba Yahuwah. So, very much connected po doon sa Tahaliam 115 na ating nabasa kanina, di ba? Na Yes po. whatever pleases Abba Yahuwah, He does. Kung ano yung naaayon sa kanya kagustuhan, gagawin niya yun at walang makapagpigil sa kanya, mga kapatid. So, that being said, ito ngayon dito ay connected, mga kapatid. So, Iyada, Iyawa. Let's welcome more. Sino pa po would like to share as well? Sige po, open tayo for sharing at this time. Brother Geoffrey, are you ready to share Apa, something narinig, po? narinig niyo po ako? Oh yes, go ahead po. Narinig namin. Ah, Actually, yung paghuhubad niya ng naked, no? Opo, For three naked. years. Okay. Kung titingnan natin yung timeline, actually, meron ako forward sa... mamaya siguro, ma-forward ko yung timeline na ginagawa ko, then i-share ko lang. Hmm. Na si King Argon, Argon, no? Ah, Opo, sa ibang is translation, yan ay Sargon II, but Sargon, yes, yeah, opo, but dito Sargon. sa Hallelujah Scripture at BYNB, Tartan po ang translation ng Okay. libro. Opo. Aha. Ito po kasi si King Sargon is nag-reign siya 3 years before totally ma-disperse ang Northern Tribe. So I think it's a prophecy.
prophecy na and a warning sa Northern Tribe na within 3 years is madi-disperse sila. So, Mm. yun po yung ano. Mamaya pa try ko pong i-paste dyan sa chat natin para at Opo, least makita niyo po yung timeline na timeline. Okay. sinasabi ko. Sige Wala po. pa. So, abangan natin, no? May ipopost si Brother Zupri doon sa ating group chat. O dito, Brad, sa group chat. Okay. Sige po. So, may mga additional na mga information on timeline, mga kapatid, na kung saan nag-ano po, nag-coincide, kumbaga, nagdagdag o nagbigay pa ng additional na mga information. So, ayadaya uwa, mga kapatid. So, yes, uh, on shared file in the meeting. So, pwede po ninyong buksan dito sa meeting natin. Parang meron siyang additional na information, mga kapatid. So, okay. So, nandito na. Okay po. So, paano natin palakihin ito? So, hindi ko alam, no? But, yan po, mga kapatid. So, kung mabasa po ninyo or if someone can make it bigger, but sa akin dito hindi ko alam. Hindi ko alam. But you can open it, mga kapatid. You can access it. Opo. Sige po. That is an additional timeline. Okay, itong nasabi dito. But on my end, hindi ko mapalaki, no? I don't know how to make it bigger, mga kapatid. So anyway, that's an additional po if you have the access how to make it bigger or how you can read it. Merong downlight. Okay. Huh? So, tingnan ko. Baka pwede ito. Anong ipamagat natin ito, Brad? Timeline? Ah, Actually, dito kasi sa phone na zoom ko siya opo. Yes, nazo-zoom sa sa phone, Brother Dan. ah ah Sige, pwede mong sige, Brad. Let me, paano niyan? I will make you one, ano po, co-host. I-click ko itong co-host para apa ano ka. access wait po try ko po ito share screen start broadcast. Okay po, nakita niyo po. Okay, sige, andito na. Kita. Okay. Asa? Sharing your screen. Okay po. Ayan. Ba? Eh, siya din. Ano? Okay, okay. I will go sa picture pala. Sinave ko siya sa picture ko. Kita niyo pa rin ha? Opo, yes, kita namin. Okay. Try Face ID again. Here. Okay. Okay, Kung yan. makikita niyo po rito, Oh, yes. Thank you. ito po si King Hosea, yung last na king ng Northern Tribe bago po Hmm. sila ma-disperse. So, kung makikita niyo po yung sa green, yan po yung year na disperse ng Northern Tribe. Okay. Dito po yung nilagay yung range nila ng ibang kings. Ayun po si Sargon II, which is on the FY ba na column yan. So, eksaktong nag-start siya dyan ng reign. Number one, first reign, first year, second, and then third. Kung titingnan nyo sa third, mapapasok siya on the
Yung time na third na year 3 ng kanyang reign ay yun yung exactly na madidisperse yung Northern Tribe. Mhm. So actually hindi ko na siya maano kasi wala akong Excel dito. So naka-screenshot lang siya. So Oo. actually ito po yung timeline kasi na ginagawa ko using yung Jubilee doon. Titingnan niyo sa kaliwa. So yan po. So sa akin po yung 3 years na naglakad po yung prophet ng ano is it's a warning sa northern tribe na Mhm. magdi-disperse na sila. So yan na po yung huli nila. Kumbaga, it's a So warning. anong taon diyan, Brad? Actually, pina-finalize ko pa to kasi kinikonsider ko kasi yung ano yung kasi nagkaroon ako ng interest diyan kasi yung sa Masoretic text is malaki yung pagkakaiba sa Septuagint, then ang tinutukoy ko is yung mga age ng mga ano natin, yung mga nila Abraham, Opo. ng mga patriarch natin na ano na biblical characters ba. Mhm. And then dito rin kasi sa timeline na ginagawa ko is pinipilit ko siyang not pinipilit no, ina-align ko siya within dun sa kay Enoch na yung 7 days. Yung shinare ko last time sa inyo, yung first Enoch 9 chapter 93 ata or kasi naka-detail yun eh. Within sa first week, second week, third week, fourth week, fifth week. So yun yung pinaka-basis ko sa paggagawa ko ng timeline. And then again, inaano ko rin sa Jubilee na in one Jubilee is 49 years. So kaya ko siya napang-aabot ng ganito. Okay po. And then actually nagawa ko doon ng pandemic eh, wala akong trabaho. So timeline ko yung buong Bible from creation day to hanggang sa huli. Mhm. So pag may chance ako i-share ko po sa inyo sa lahat para makita niyo po at least. Opo. So then ina-align ko rin po doon sa world history like yung kay Sargon kung kailan siya nag-reign. So sa timeline po kasi sa akin, nag-a-align po siya sakto doon sa Isaiah na during nung third year, yung last 3 years ng Northern Tribe is yun yung time na nag-start si King Sargon mag-reign. So kaya yun po yung So, ano ko, yun yung ayon, basis ko. Brad, may tanong ako. Ayon doon sa Ah, timeline, meron ka, anong taon ba na conquer ang Northern? ilang taon actually hindi pinakita rito. Wala na rin kasi ako sa laptop ko eh. Opo. Nasa laptop ko siya actually eh. Okay po. Hmm. Inano Sige ko lang. lang siya. Hindi ko siya ma-access. Okay po. So, Pero still ongoing din po itong ginagawa ko dahil exciting kasi. Exciting din malaman. oo. Sige po. Good that you made independent also study and research on this. So, Uh-huh. yeah, daya po. So, what you're saying is it coincides dito sa information ni Yashayao, okay? Coincides with Aha. with what is written. Okay, so yada yawa mga kapatid. So, ah tuloy tayo sa ating okay, discussion po. Now, ang dahilan kung bakit ako'y nagtanong doon dahil common knowledge po kasi sa aming pag-aaral noon na the Northern Tribe was conquered back in 722 BCE. Okay, so kung titingnan natin itong timeline na nabanggit mo, ah 22 BCE. So, pababa kasi yan sila, di ba? Pababa. Ibig sabihin, ah yung number is going down, di ba? So, 722 BCE. Tapos, ang timeline dito as nabanggit mo kanina at nabanggit ni Sister Bakar Asayao is tingin ko, okay, tingin ko sa panahon na ito, natapos na-conquer ang Northern Tribe. Kasi 722 BCE sila na-conquered. Okay?
But sa ating timeline dito ngayon, ayon sa nabanggit mo at nabanggit ni Sister Bakar Sayao, parang tapos na, conquered na ang Northern Tribe. Kaya kung tapos na, conquered ang Northern Tribe, so malamang ang mensahe dito is para sa Southern Tribe, which is Yehuda. So, sige lang Brad, I'm not trying to uh, put po, yung contradiction dito sa kung ano yung mga napag-aralan mo. But ang point ko lang is, common understanding kasi namin noon yung 722 BC, yun po yung time na conquered na yung Northern Tribe. So, Hindi malibok. ibig sabihin yung Southern Tribe, which is Yehuda, hindi pa sila na-conquered. Kasi conquered na sila after 136 years pa. Okay, so ibig sabihin, from 722 BC, na-conquered yung Northern Israel, na-conquered sila. But after 136 years pa, muli na-conquered ang Yehuda, pero hindi na Assyria ang nag-conquered, but yung Babylon na po ang nag-conquered back in 586 BC. So, ganun yun. From 722 to 586 BC, more or less mga 136 years. Kung hindi nagkamali yung ating mathematical computation po. So, Opo. malamang mas angkop yung idea na ang mensahe ni Aba Yaowa para sa panahon na ito ay para sa mga para sa mga Southern Kingdom. Yahuda. Yes po. Oo. Mga Yahuda So, po. yun lang po, Brad, yung understanding, kumbaga, level of understanding natin. But, naintindihan ko naman po na yung research na ginawa mo is also coincide with how the Northern Kingdom, which is the Northern Israel, also was conquered. Ayon sa explanation mo, 3 years after, no, naging totoo yung prophecy na barefooted yung ano po. So, it was a prophetic message for the Northern, as you have said it. Anyway, salamat po, Brother Geoffrey, sa additional na mga information na ito. Yada Yaua, anyone else na meron pang idagdag, mga kapatid? Okay, very tahimik kayo. So allow your mind, mga kapatid, allow your mind to process para po maintindihan natin at the end of our discussion mamaya balikan natin yung ano po ang inyong mga sa loobin, mga kapatid, batay dito. Moving on, ayon din sa aking pag-research dito, itong verse 1 na sinabi in the year. Okay? In the year, yung phrase niya na in the year, ayon sa aking information, ang taon na tinutukoy dito ay 711 BC. Okay, kaya kung tingnan natin yung previous na information na na-conquered na ang Yehuda, na-conquered na ang Israel, which is the northern, 722 BC. At kung ito ay tama na pagsuri na itong phrase na in the year happened in 711 BC, so ibig sabihin more or less ilan po? 9 years ba? No? 9 years after na na-conquer na po yung Northern Tribe. Okay po? So, yun, Bye. Ali ba? 9 years after na po na na-conquer ang Ali ba? ano po? 9 years after na conquer na po yung Northern Tribe, mga kapatid. So, yan po. Now, we have an additional information dito
na yung commander-in-chief ng Assyria, which is, o Assur, mga kapatid, which is Tartan, kung dito sa Hallelujah at BYNB, but doon sa other translation, yan po ay Sargon, mga kapatid. Siya po yung commander-in-chief sa panahon na ito, na kung saan siya po ang hari ng Assur. Okay? So, ayon dito sa ating information, from 722 to 705 BC. So itong number na 722 to 705 BC, so malamang Brad, may connection din po doon sa inyong research, no? Kasi itong hari nito, ayon sa ating information dito, naging powerful siya sa Assyria o naging hari siya ng Assyria 722 to 705 BC po. So, malamang malapit din ito sa inyong pag-unawa, mga kapatid. Brother Geoffrey. So, moving on, itong Asdod, ang Asdod na siyudad ay isa po itong Palestine na city. Okay? It is a Palestine city at mababasa rin po natin sa 1 Samuel chapter 5 verse 1. Okay? Mababasa natin itong city na Asdod, mga kapatid, which is isa sa mga city ito na nandoon sa city of Palestine. So, ang nangyari, inattack ito, no? This is being attacked in the year that Tartan, rather, came to Asdod when Sargon, the sovereign of Assur, sent him and fought against Asdod and took it. Okay, so si Tartan pala, ito yung commander-in-chief ng sundalo. Tapos ito si Sargon, siya yung hari, no? Sovereign ng Assyria. Okay, malinaw po ayon sa verse 1. So, yan po ang nangyari dito, mga kapatid, no? Asdod was conquered and defeated, mga kapatid, by Assur, mga kapatid. So, that being said, itong Asdod pala relied on the promise of Matsariam to support them against Assur. Meron palang promisa dito ang Matsariam na tulungan nila yung siyudad ng Asdod, mga kapatid. Laban sa bansang Assur o sa kaharian ng Assur, mga kapatid, sa panahon na iyon. Kaya lang, hindi nila tinupad. Okay? Kasi po, hindi lang Asdod ang na-conquered ng Assyria dito sa panahon nito, but also itong Matsariam at Kuz. Ayon na rin po sa na-highlight na ni Sister Bakar sa Yao kanina. Now, itong pag-conquer na ito is also recorded in the annals of the sovereign in Assur, mga kapatid. Ibig sabihin yung mga listahan po ng mga libro kung ano yung mga nagawa ng mga hari doon sa Assur sa panahon na iyon. So, ayon sa later na mga discovery nila, may mga excavation na nangyari, mga kapatid. Paghukay ng mga mga remains, kumbaga. At sa mga hukay na nagawa nila, mga excavation, dito sa city of Asdod, found fragments of pillar inscribed of Sargon, mga kapatid. Yung sovereign po ng Assur, mga kapatid. So may mga remains po na doon sa pillar na mga na-found out nila, nakasulat po doon yung pangalan ng sovereign ng Assur, na kung saan ito si Sargon, mga kapatid. Added doon sa kanilang mga excavation, meron silang na-found out na 3,000 skeletons
of persons, mga kapatid. So yun po ay impact doon sa digmaan na nangyari, yung pagsalakay, ang pag-conquered, and pakig-away ng mga ano po, pakipagsalakay ng mga Assyrian o Assur doon sa Asdod. 3,000 persons yung mga nahukay nila o na-found out nila ng mga skeleton. So, yun po ang confirmation dito sa ano yung nasulat ni Yeshayahu. Sa verse 2 po, ayon sa nabasa na, at that same time, Yehovah spoke by means of Yeshayahu, son of Amos, saying, Go and remove the sackcloth from your body and take your sandals off your feet. And he did so, walking naked and barefoot. Ayon sa na-highlight na kanina ni Brother Geoffrey at Sister Bakar sa iyo, common sa ancient time nila na kapag matalo yung kalaban, yun ang kanilang mga punishment. Kumbaga, is a form of shame, mga kapatid. Pagpapahiya at pagpapatuo na natalo yung kanilang kalaban, mga kapatid. So, they walk naked and barefoot, mga kapatid. So, nais ko lang pong i-highlight na minsan dito sa ating bansa, merong university rin po na gumagawa ng ganito. Ah, alam ba ninyo kung anong university ito, mga kapatid? Lalo na sa mga kalalakihan. UP. Ah, ano po, UP. Brad? UP. UP. Tama po. Lalo na sa mga kalalakihan, mga kapatid. They go around naked doon sa kanilang campus. But iba po yung kanilang mga dahilan. Okay? It's a form also of showing ano po, uh, showing o sending a message, mga kapatid, na hindi nila nagustuhan yung mga nangyayari, halimbawa doon sa kanilang campus. So, they have that practice, mga kapatid. But dito sa ating nabasa ngayon, I agree with the two sharer kanina, with Brother Geoffrey at Brother Sister Bakar Asayao, na ito'y ginagamit ng panahon nila, sa panahon nila, na as a form of shame and as a form of proof na natalo yung kanilang kalaban, mga kapatid. But on the part ni Abba Yahuwah, bakit po ito yung pinapagawa o pinagawa ni Abba Yahuwah kay Yashayahu? Yun po ang ating i-discuss, mga kapatid. Itong instruction ni Abba na ikaw, Yashayahu, alisin mo na yung saklot mo at maglakad ka na naked and barefoot. Ano yung mensahe ni Abba Yahuwah, mga kapatid? Yes, this is a prophetic message, mga kapatid. Addressed to Yahuda or also addressed to Matsaryam and Kus, mga kapatid. Okay? So, may mga ano pala, mga kapatid, no? May mga unusual. Ito ay isa sa mga unusual na instruction, no, na binigay ni Abba sa kanyang servant. Okay? Bakit po, mga kapatid? The prophets at times acted out their messages with dramatic and even bizarre behavior. Si Abba Yahuwah, itong pinapagawa niya kay Yashayahu, ito po ay nagpahiwatig, nagpapadala po ng dramatic message. Sa word na na-highlight kanina ni Sister Bakara Sayaw, meron siyang prophetic message. Dagdagan natin yon na hindi lang prophetic but dramatic messages. And even
bizarre behavior. So, ibig sabihin, may ipinapagawa si Aba na very unusual. Kumbaga, hindi siya normal, mga kapatid. Hindi man normal yon na sabihin ni Aba na maghubad ka at maglakad ka doon na wala kang damit at magpaa ka. Hindi yun normal, mga kapatid. But that is a form of a dramatic, sending a dramatic message to the people na kung saan ito ay na-address ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Halimbawa, kung basahin natin yung unang hari, chapter 18. So, ano po yung pinapagawa ni Aba dito kay Yesaya o chapter 18? And take note, on the context, mga kapatid, ito si, rather, ito si Alia o Elijah. Okay, sorry po. Unang hari, chapter 18 ang ating pinag-usapan. Nagbigay lang po ako ng additional example, mga kapatid. But we don't have time to read kasi buong chapter ang pinag-usapan dito ng unang hari, chapter 18. Take note, on the context, ito si Alia o Elijah, mga kapatid, nagtago siya kang Haring Ahab. Northern Kingdom po ito, si Haring Ahab. Nagtago siya, pero ang instruction ni Aba, magpakita ka kay Haring Ahab. So something na unusual po yung pinapagawa ni Aba sa kanya. Kasi nga nagtago nga siya tapos ngayon nagsabi na si Aba, Aba Yahuwah, ngayon magpakita ka na kang Haring Ahab. So, dito natin makikita na merong dramatic message na gagawin si Aba Yahuwah dito. At ano po yung nangyari? Yun na nga, alam natin yung kwento. Magkaroon pala ng contest na gagawin doon sa Mount Carmel, mga kapatid, or Caramal, kumbaga. Basahin natin sa Yahudyat, Caramal, or Carmal, mga kapatid. Kung saan yung contest na yon is gagawin yung contest between the prophets of Baal, mga kapatid, no? At kay Alyao. Okay? So ano yung unusual dito na ginawa? Ang ginawa ni Alyao is pinauna niya yung mga prophets ni Baal, mga kapatid. Yes. Okay? Pinauna niya. Tapos mula sa umaga, sumigaw sila ng sumigaw. At anong ginawa ni Alyao? Sabi niya, lakasan pa ninyo, baka natulog yung inyong makapangyarihan. Lakasan pa ninyong panalangin. Okay? Make the long story short, hanggang sa umabot na sa time na it's time for Alyao to pray. And alam natin mga kapatid na yung fire mula sa Shamayam bumaba at nasunog yung kanyang offering, mga kapatid. But yung offering na ginawa para kay Baal, mga kapatid, hindi po nasunog kasi hindi po nakapadala ng fire. So, ano po yung nangyari dito? Very unusual kasi mga kapatid, what happened is nagbigay po ng matinding mensahe si Aba Yahuwah sa lahat ng mga prophets ni Baal, mga kapatid. Kasi after that, tumakbo yung mga prophets ni Baal at hinabol sila at pinapatay sila, mga kapatid. And there are about 450, kung di ako nagkamali, who died at that time. So ito po yung isa sa mga example na merong ipapagawa si Aba ng kanyang alagad o prophet, which is very unusual, but ito po yung nagpapadala po ng dramatic message, mga kapatid, na hindi maganda ang kanilang ginawa. Another example dito is Jeremiah chapter 19, mga kapatid. Sa kwento dito kay Jeremiah chapter 19,
Okay po? Merong ganun din po na unusual na pinapagawa si Aba dito mga kapatid. Okay? But dahil masyadong mataas ito mga kapatid, no? Very quite lengthy passage, Yeremiah chapter 19. Ang kwento po dito is yung about sa pattern. Okay? Tapos, merong pinapagawa si Aba Yaoah kay Yeremiah dito sa pattern na ito, mga kapatid. Dahil meron siyang mensahe, okay? Sige, basahin ko lang po. Yeremiah chapter 19 verse 10. And you shall break the jug before the eyes of the men who go with you, and shall say to them, Thus said Yahweh of hosts, even so I break this people and this city as one breaks a potter's vessel, which one is unable to repair again, and let them bury them in Topeth till there is no place to bury. So, ito po yung isa sa mga example sa bizarre behavior na kung saan may pinapagawa si Aba sa kaniyang alagad, katulad nitong pag-break ng jug made of pot, mga kapatid. Pagkatapos na break yan, meron palang very dramatic message na Aba Yaoah is sending a message to the people, lalo na dito sa city of Tupet, mga kapatid. Kung anong nangyari dito sa broken pot o broken jug na ito, ganon din kung ano yung gagawin ni Aba dito sa city of Tupet, mga kapatid. So, yan po pala ay ah, ginagawa ni Aba o pinapagawa ni Aba sa kanyang mga alagad noong mga panahon na iyon. Okay po? Now, another example is Ezekiel o Yakasakal, chapter 12, mga kapatid. Can I ask one to read on this? To highlight, mga kapatid. Yakasakal, chapter 12, verses 1 to 20 po. Anyone would like to volunteer? Yakasakal, chapter 12, verses 1 to 20 only. Ako, Brother Dan. Apo, yes, go ahead, Sister Azra Bache. O Yakasakal o Ezekiel 12, verses 1 to 20 po. Go ahead. And the word of Yahuwah came to me, saying, Son of man, you are dwelling in the midst of a rebellious house. They have eyes to see, but they have not seen. They have ears to hear, but they have not heard, for they are a rebellious house. Therefore, Son of man, prepare your baggage for exile, and go into exile by day before their eyes. You shall go from your place into exile to another place before their eyes. It could be that they see, though they are a rebellious house. And you shall bring out your baggage for exile before their eyes by day, and at evening go before their eyes, like those who go into exile. Dig through the wall before their eyes, and you shall carry out through it. Take them on your shoulders, and bring them out at dark before their eyes. Cover your face, so that you do not see the land, for I have made you a sign to the house of Israel. And so I did, as I was commanded. I brought out my baggage for exile by day, and at evening I dug through the wall with my hand. I brought them out at dark, and I took them on my shoulder before their eyes. And in the morning the word of Yahuwah came to me, saying, Son of man, did not the house of Israel, the rebellious house, say to you, What are you doing? Say to them, Thus said the Adon Yahuwah. This message is to the prince in Jerusalem and all the house of Israel
who are in their midst. Say, I am assigned to you, as I have done, so it is done to them. They are to go into exile, into captivity. And the prince who is in their midst is to bear his baggage on his shoulder at dark and go out. They are to dig through the wall to bring them out through it. He is to cover his face so that he does not see the land with his eyes. And I shall spread my net over him, and he shall be caught in my snare, and I shall bring him to Babel, the land of the Castlites, but he shall not see it, and yet die there. And I shall scatter to every wind all who are around him to help him, and hold his bands, and I shall draw out the sword after them. And they shall know that I am Yahuwah when I scatter them among the Gentiles, and I shall disperse them throughout the lands. But I shall let a few of their men escape from the sword, from scarcity of food, and from pestilence, so that they recount all their abominations among the Gentiles wherever they go. And they shall know that I am Yahuwah. And the word of Yahuwah came to me, saying, Son of man, eat your bread with trembling, and drink your water with fear and with anxiety. And you shall say to the people of the land, Thus said the Adon Yahuwah to the inhabitants of Jerusalem and to the land of Israel. Let them eat their bread with anxiety, and drink their water with astonishment, for her land is emptied of all who are in it, because of the violence of all those who dwell in it. And the cities that are inhabited shall be laid waste, and the land shall become a wasteland, and you shall know that I am Yahuwah. Yan. Hallelujah. Hallelujah. So, yadaya. So, mga kapatid, self-explanatory na po yun, no? Na may pinapagawa si Abba Yahuwah kay Yakasakal, aka Ezekiel. This is very unusual po. But yung pagdala ng kanyang mga baggage, okay? Nakatabo ng kanyang mga mata, pass through the day and then hide through the dark night, mga kapatid. Yun po pala ay sign na kung ano yung pinapagawa ni Abba Yahuwah kay Yakasakal, yun din po ang gagawin ni Abba Yahuwah sa mga leaders, yung mga nobles ng Jerusalem, mga kapatid. Okay? So, see, ito po yung example sa ah, mga activities na pinapagawa ni Aba sa kanyang mga alagad. Sa panahon na iyon, dahil meron po siyang strong, dramatic na mensahe na ipinapadala sa kanila. As Abba Yahuwah has done to his servants, or as Abba Yahuwah has done to an object which was broken before the people. So, yun din po ang gagawin niya sa kaniyang sangkatauhan. Bakit po ganon? Dahil sa kanilang rebelliousness, mga kapatid. So, marami pa pong mga example dito, but I think enough na po na idea na brought out natin na itong si Yasaiao bilang inutusan ni Aba na maghubad at maglakad na barefoot, yun po pala ay sign. Okay? Sign na kung ano yung pinapagawa niya, mga kapatid, isa pong shame and nakedness yun, di ba? Yung nakedness is a symbol of shame, mga kapatid. So, ganun din po ang mangyari sa Yahuda, okay? Mangyari doon sa Matsariam at Kus, mga kapatid. Okay? Kung ano yung pinapagawa ni Abba Yahuwah kang Yasya Yao, mga kapatid. Ganon din po ang mangyari doon sa Matsariam at sa Kus. As we have explained it, mga kapatid. Moving on tayo sa verse 3 ng Yesaya 20, mga kapatid. Sa na-highlight na rin po kanina, and Yahuwah said, As my servant Yesaya has walked naked and barefoot 3 years for a sign and a wonder against Matsariam and Kus. So 3 years po
ang nangyari ito, sign and a portent, mga kapatid, no? Sign and a portent na kung ano yung ginawa ni Yasayao, yun din po ang gagawin ni Aba Yahuwah sa Matsaryam at sa Kus, mga kapatid. Itong 3 years na nabanggit dito, not implied that Yasayao did this continually, okay? Hindi po yun ang ating pag-unawa dito na he may have done it intermittently as an acted out prophecy, kumbaga. Okay, yan po ay acted out prophecy, mga kapatid. So, hindi po ito na, okay, tipong 3 taon talagang nakahubad si ano po, but done it intermittently, mga kapatid. Okay? So, yan po. At ano po ito? Ito po ay sign as prophetically highlighted na kanina na merong gagawin si Aba Yahuwah against Matsariam and against Cus. Bakit po? Kasi Matsariam, sa ating pagpaliwanag na sa nakaraan, is really known for their accomplishment, iba mga kapatid. So, ibig sabihin, yung kanilang tiwala nila sa kanilang sarili ay talagang malakas po, mga kapatid. They have really a high regard for themselves, mga kapatid. Itong Matsariam at saka itong Kus. Kaya, itong pinapakita na barefoot at naked, mga kapatid, talagang strong message ito as a sign kung ano yung gagawin ni Aba against sa Matsariam at sa Kus, mga kapatid. At ito na rin po ay also an object lesson para sa Yehuda, mga kapatid. Verse 4, the nakedness of Egypt. Yan, no? Diyan na ang fulfillment. So thus the sovereign of Ashur led away the captives of Masariam and the exiles of Cus, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, the shame of Matsariam. So, nandiyan na yung word na shame. Yung kanilang nakedness ay nandiyan na, mga kapatid. It speaks about shame. Dahil po young and old, natalo talaga sila, mga kapatid. And this also speaks of the uh, spiritual problem na meron ang Matsariam at ang Cus. Okay? Kung bakit inalaw ito ni Aba, dahil po merong ano po, meron silang mga spiritual problem. So, take note, mga kapatid, uh, hindi nagtagal na ginawa ito ni Yasayao na naked and barefoot. Hindi nagtagal, ito rin po ay nangyari sa Matsariam at Cus. So, ibig sabihin, meron tinatabi natin dito na interim fulfillment. Okay, ito po ay interim fulfillment which encourages, mga kapatid, that our confidence is on Abba Yahuwah's long-term promises, mga kapatid. Na ibig sabihin, kung meron mang long-term promises o long-term prophecy si Abba Yahuwah, dapat buong puso magtiwala tayo sa Kanya kasi po itong panandalian, itong interim o yung immediate fulfillment na nangyari sa Matsariam few years after si Yasayao ay nag-barefoot and naked, di nagtagal, nangyari din po sa Matsariam and Cus. Ito po ay encouragement sa atin na kung ano man po yung long-term promise o long-term prophecy ni Aba na gagawin niya sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid, let's put our confidence in Abba Yahuwah's long-term promises o long-term prophecy na talaga yan po ay mangyayari, mga kapatid. So yan po ang malaking mensahe dyan na ating itatanim sa ating isipan. Just as itong nangyari right away sa Matsariaman Kus, kaya ni Abba gawin yon. So how much more kayang gawin ni Abba yung mga long-term promises and long-term prophecies, mga kapatid. Verses 5 to 6, itong mga inhabitants na nakapalibot sa
Kus or nakapalibot sa Matsariam, mga kapatid, talagang napahamak sila. Bakit po? Dahil ang tiwala nila ay nandoon sa Matsariam. Tingnan mo po yan, mga kapatid. See, such is our expectation. Whatever we flee for help to be delivered from the sovereign of Assur, how do we escape? See, itong mga neighboring places, Asdod, halimbawa yung siyudad ng Asdod, who also expected help from Matsariam, yung mga sangkatauhan diyan sa coastal area na mga neighboring na mga places diyan sa Matsariam and Kus, mga kapatid. Anong nangyari sa kanila? At ito yung sinabi nila na ito yung ginawa ng Assur sa Matsariam and Kus. Ngayon, ang sabi nila, sino na ang makatulong sa amin na ma-deliver kami? Okay? How do we escape? How can we be delivered? Kasi po, yung kanilang paniniwala, ang kanilang kumpiyansa ay nandoon po sa Matsariam. So ngayon, na-conquer na ang Matsariam, so wala na. Nasaan na? Saan na ba at sino na bang tutulong sa kanila, mga kapatid? So, yan po ay a very strong message, mga kapatid, na kung saan Yashayahu as his people. Okay? Yahuda is being asked by Yashayahu, mga kapatid. Kasi very obvious po ang mensahe dito. Ano yung conclusion? Ano yung obvious na mensahe dito na pinapadala ni Abba Yahuwah through Yashayahu? There is no what? Deliverance. There is no salvation. Okay? For them. For these people who trust in men. Who trust in a strong nation. There is no deliverance. There is no salvation for them. Except that deliverance and that salvation is only found in whom po? Aba, Yahuwah, mga kapatid. At meron po tayong reference diyan, no? Joel o Yual chapter 2 verse 32. Yual o Joel 2:32. Ano po nakasabi diyan, mga kapatid? Kanino po tayo tatawag para magkaroon tayo ng deliverance and salvation, mga kapatid? Malinaw po. Call on The name. the name of Oh. Yahuwah. Call on the name of Yahuwah. Apart from Abba Yahuwah, mga kapatid, there is no deliverance. There is no salvation, mga kapatid. Kaya dito sa New Testament, hinighlight natin yung kahulugan na Yahusha means Yahuwah saves. Yahuwah delivers. Yun po ang kahulugan sa pangalan ni Yahusha. Because Yahusha ay pinadala ni Abba Yahuwah upang iligtas, upang magdala ng deliverance and salvation. At kaninong pangalan ang makilala at maluwalhati? Dahil kang Yahusha, sino pong makilala at mapuri? Yahushua. Abba Yahuwah po. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin ng pangalan ng Yahusha ay Yahuwah saves. Yahuwah delivers. Kaya dito natin ma-prove, mga kapatid, na kailangan talaga tayong bumalik dito sa totoong pangalan na Hebrew Yahudyat. Pangalan ng Messiah. Pangalan ng ating tagapagligtas. Na walang iba kundi si Yahushua, because Yahushua means Yahuwah saves. Yahuwah delivers. Which is consistent po dito sa kwento na pinapakita ni Abba Yahuwah dito sa anong gagawin niya sa Matsariam at Kus ng Yeshayahu chapter 20. So what is this message, mga kapatid?
what is this message to all of you? What is Abba Yahuwah talking to you, mga kapatid? Batay po dito sa ating mensahe na ito. So, open po tayo for saloobin. Ano po yung mga pangungusap ni Abba sa bawat isa? Please share lang po. Unmute and then share. Then pagkatapos, i-mute pagkatapos po. Sinong mauna po? Is it Sister Azara or is it Sister Annabelle or Brother Pio? Sinong mauna? Brother Dan, Go ahead po, Brother Pio. Go ahead po. ah, ang makita natin dito sa chapter 20 is klaro na ah, ni dinidefine nila si Abay Hawa ang kaniyang mga instruksyon. At kung balikan natin sa chapter 19, doon ah, at sa previous pa mga chapter, Opo. ah, talagang ah, punishment ah, hi- ang ang na ang sana ka ng ang maani nila sa Egypt kasi hindi sila nagtiwala kay Yahuwah at Kan. ang nagtiwala sila sa maraming mga idols, gods. Kung balikan natin ang history sa Egypt noong kapanahon na yan, sila po ay powerful, masigla ang ilang industriya, ah, at parang hindi na sila nakalimutan na nila si Yahuwah. Opo. At tungod yan na, ah, Dahil dyan. dahil diyan si Yahuwah ay hindi na pleasing sa kanya. Opo. So mayroong kalalagyan, mayroong consequences. Tama. At ang consequences ay sila ay malupig sa mga ibang mga sovereign Nations. kings. At makita natin na kapag palagi mag-rely tayo sa human strength, Opo. wala tayong magagawa. Hmm. Always failing talaga. At kay Yahuwah lang tayo matiwala at palaging mag-obey sa Kanya. At sa kalagayan sa Egypt, yung sa Egypt, Judah at Ethiopia, nagsanib sila, hindi pa rin nila failure, gihapon sila kasi yun, binigay na ni Yahweh ang consequences sa kanilang mga ginagawa. But kasi mayroong mga remnant na nahibilin diyan, Naiwan. Opo. naiwan, patuloy silang sumusunod kay Yahuwah, sila ang dahilan na ni-restore ni Yahuwah ang ah, kapangyarihan ng Egypt Hmm. ang kapanahon na yan. At ang application natin yan para sa ngayon ay patuloy lang tayo na maniwala kay Yahuwah at Yan. iwasan natin yung mga hindi maka-please kay Yahuwah. Susunod tayo Opo. sa kanyang instruksyon. At pinakahit ni Yahuwah yung mga worship ng mga idols. Tama. Yun lang, Brother Dan. May Tama addition, po. Sir Dan. Yes. Yes po. Go ahead, Sister Annabelle. I think in this chapter, Brother Dan, it shows that uh, reliance on human power is futile. Hmm. So we must
rely solely on Jehovah. Yan. Mm-mm. Ganun lang po, Brother Tama. Dan. Okay po. So, wonderful highlight. Kapag ang tiwala natin ay nasa tao or human strength, human resources, talagang useless ang lahat. So, kaya buong puso dapat ang ating tiwala kay Abay Awa lamang, mga kapatid. So, yes, highlight natin yan. Moving on, balikan natin yan mamaya. Meron tayong mga other references to support what you have shared. Sige po, let's welcome somebody else. Salamat, Brother Pio and Sister Annabel. Parang nag-unmute man kanina si Sister Asara Batche. Oh, you have something, Sister? Brother, late po ako kaya hindi ko maano Opo. mas. Okay. Later pa po, Brother Sige lang Dan. po. Okay lang. Allow your mind to process. Let's hear sa kang Sister Ahaba Batche. Oh, Sister Corazon. You have something, Sister? Brother Yasar. Yao. Sister Mariam. Sister Bakar. Sa Yao. O, sino pang nandyan sa kasama natin sa Pardo? Sister Amano, Amanuya. Meron po ba kayong nais i-share? Ah, brother, yes, Sister Mariam, go ahead po. Nakamute po kayo, Sister Mariam. Para sa akin lang yung application lang bro sa Ano atin. po? Application. Okay, go ahead po. Ngayon na sa panahon na dahil nandiyan na naman yung natin, yung mangyayari pa lalo na sa sa abangan natin yung pangyayari. Paki-increase ng volume, Sister. Medyo mahina konti. Increase lang ng volume konti. Opo. Okay na bro? Okay, okay, okay. Ano ba sa kapanahonan natin ngayon, 'di ba marami tayong inaabangan na pangyayari. Yun lang maisabi ko sa atin na lalo na inabangan natin yung pangyayari kay Trump at saka Pope natin na darating pa. Hmm. Yun para lang sa akin na pang-application lang sa ating buhay na kahit anong mangyayari, ah, siya o walang talaga. Yan. Ah, siya lang talaga kahit anong mangyari. Kasi sa darating na panahon, kung mawala tayo kay Abayauwa, parang wala na tayong kakampi. Tama. Oo. Kaya nga para sa akin pag may ganyan na mangyayari kasi sa prophecy meron man talaga yung dumating pa mas worse pa sa ngayon na pangyayari. Ano na lang, maging prepared tayo at saka always pray lang na sana hindi tayo pabayaan kay Abayauwa. Si Abayauwa lang talaga makalunas sa lahat ng ating Hmm. sa darating na panahon pa. Kung mabuhay pa man tayo sa mga darating na panahon na dumating yung grabe na mga pangyayari, ano lang, siya lang ang palagi natin na ini-expect na walang Opo. ibang kakampi natin si Abayauwa lang talaga. Hmm. Kaya nga, yun lang ba Dan para mag-ano sa atin ba na mas strong tayo na minsan matatakot tayo kasi sa ngayon meron ng mga unti-unti nang mga nangyayari yung Hmm. one world religion, lalo na yung Pope pa natin o sa US pa Sa naman. US. Oo, yan si Trump. Ganun ba mga pangyayari ba Dan? Tama.
You have a Oo. point. Tama po. Baka may ano naman, sumabog na mga pangyayari pa. Ano na lang, maging prepared na lang tayo sa dumating na pangyayari. Yung ano man na, yung ano lang natin kaabayaan na hindi niya tayo pababayaan. Hmm. Mm. Yun lang, Tama po. brother, dan Tama po. yung ano, yung strength natin, nandyan lang kaabayaan talaga kasi wala tayong magagawa. Hmm. Yan ang Tama. bahala sa ating buhay. Yes. Mm. So, magandang point yun, no, sister, in relation sa mga kaganapan, mga turn of events ngayon, no? Um, Okay. na ang bagong pope ay nagmumula sa US at may may mga unexpected, kumbaga, na kasi expect ng karamihan baka magmula sa, Mm. well, mula sa Kasi Italy yung ba or US, sa Philippines ba, but wala. it turned out now na mula pala sa US. Yung US, yun ang new modern na ano, Egypt, Oo. yung Babylon. Babylon, opo. Babylon. Mm. So, yes mga kapatid, that's a very good application sa ating buhay journey natin bilang mga Yahuwah and Yahushua believer, highlighted by Sister Mariam Yao. Kapit tayo kay Abba Yahuwah. Diyan lang tayo talaga magtiwala. Ah, kung sa na-highlight kanina, kung itong immediate interim fulfillment nangyari according sa word ni Abba Yahuwah. So, ibig sabihin, kung meron mang mga ah, challenges na mangyari, mga kapatid, hold on tayo sa mga promises ni Abba. Tiwala, puso, at lahat bigay natin sa Kanya. May kakayahan si Abba na i-fulfill ang Kanyang promise sa atin, mga kapatid. Yada Yahuwah. Anyone else? Meron pa pong magdagdag? Brother Dan, Apo, yes, go ahead, Sister Azara. Bachaw, go ahead po. ano lang, we were talking about nakedness, di ba? Yung 3 years na yung prophetic na, ano, na ginawa nila, Yes, yung ayaw. 3 years na nakedness. In another way of thinking din po, di ba, rather than we should be spiritually naked, that Hmm. means we can't hide, we can't have anything between, hindi ko tayo makag-hide kay Yahuwah. I mean, Opo. be pure in everything kasi ang dress po is a sign na we are covering something. Hmm. Something that po, yung other way of saying naked na wala ko tayong maitago in front of Yahuwah, and it's a sign of humbleness, and I have nothing, wala akong nothing, di ba? When we were born, naked ho tayo, Opo. pure, yung mga ganun po. So, may parang, naked, pero on the other hand, talagang transparent po tayo lahat kay Yahuwah. Nothing to Hmm. hide. Kung meron man, yun na, we have to repent, Yahuwah, cleanse me. And we need the roof to cover us, not the physical clothes. Yun lang po, Hmm. brother, Dan, about nakedness po. Yeah. So, looking at it from the other perspective, nakedness also mean that uh, we cannot hide anything from Abba Yahuwah. Lahat ay kita niya, lahat ay naintindihan niya at nalalaman niya about us. So, brings us to humility and humbleness and submission kay Abba Yahuwah. Wonderful insight and personal application na rin po, mga kapatid. Yada Yahuwah. Anyone else? Brother Yasar, Yao, go ahead po. Shalom Brad, shalom po sa lahat, shabbat Shabbat shalom. Shalom. Okay, go ahead po. Hindi ko po talaga na ano po lahat, na-late din po ako, pero as I cope up sa naging usapan po, no, talking of Yeshayahu, ang application po sa akin is yun talagang talking of nakedness, it Hmm. speaks of ano po Opo. Nawala po kayo, Brad.
Nandiyan na po ako. Okay, nandyan na. Ayan, yan. Ah, yung ano po, yung kahihiyan na dapat siguro nating pagkaingatan kasi po as long as nasa covenant na po tayo, we should live. We know na ang lahat po ay nagsisikap na mamuhay ng tawag nito, ng matuwid. Opo. Ah, yun po ay symbolically ay yun pong dress na sinasabi para hindi po tayo maging nakedness ay kailangan po we should live a righteous life or a righteous living at yun po na kailangan talaga natin talaga we should always be connected with uh, ni Aba sa Hmm. source of power. Opo. Huwag tayong mawalan kasi pagka nahiwalay po tayo, yun na yun, magsisimula na maging kahiyahiya or kahihiyan na tayo sa ano ni Aba kasi yun nga, nasa fleshly nature pa po tayo, hindi po natin maipagbiyayabang na tayo po ay malakas na at kaya natin lahat without the help of Aba, Yahuwah. Kung kaya po ay from time to time or sa daily walk po natin, we should always be connected with Him. Kasama na po doon na yung pakikipagniig sa Kanya through prayers, meditating His Word, and in application sa buhay din po natin kahit na tayo minsan ay pumapalpa. Nasa stage pa po kasi tayo na hindi pa talaga tayo na ano kumbaga kunin ko lang po yung ah, tawag nito, ah, hindi pa restored na word, yung hindi pa tayo glorified, kumbaga. So, kailangan po natin na mamuhay talaga ng matuwid sa harapan ni Aba upang sa ganun ay hindi tayo maging kahiya-hiya po sa Kanya. At ah, yun lamang po ang aking ah, naging pagkaintindi in application na din po sa ating napag-aralan at talking po doon sa kay Yashayahu po, Brad. Opo. So, highlighting na another interpretation doon sa nakedness is dagdag doon sa napaliwanag na kanina, prophetic, sa na-highlight ni Sister Azra Batsia o yung ating humility. Dagdag doon sa na-highlight ni Brother Yasario, yung ating pamumuhay ayon sa righteousness. Okay? Pamumuhay ayon sa Torah. Kasi yun ang magiging cloud natin, no? Kung tingnan natin yung yung Kazon or Revelation, no? Na those who went through tribulation, di ba? Uh, they were clothed with what? With white White Room. clothes. Opo, White. white clothes. Okay, yung nakalampas, yung naka-breakthrough sa tribulation. Sila po Opo. ay nagkaroon ng damit na puti, mga kapatid. So, robe of righteousness. Kumbaga, yun po ay isang ah, kasalungat doon sa nakedness, kumbaga mga kapatid, which is mamumuhay tayo ayon sa Torah, ayon sa kanyang kagustuhan, mamumuhay tayo because that is our cloth of righteousness, mga kapatid. So, Ng yan buong po. pagsisikap, Brad. Opo, yung ating pagsisikap, yung ating pag-strive, mga kapatid, Opo. nandoon dapat. So, yadaya uwa sa magandang additional po na kahulugan doon sa nakedness in Sa application akin, sa ating journey. Brad, dagdag po natin na napag-usapan doon sa Quezon ay ang pagkaintindi ko po ay talagang yun po ay nakikita ko po talaga doon yung biyaya po talaga ni Ate, yung na sumasalo po sa atin na sa kabila po ng ating pagiging ah, tao pa rin na Hmm. bumabagsak, nadadapa, pero ng buong pagsisikap na hindi lang po tayo
ah, manghina, huminto, o mawalan ng pag-asa kung bagamat ika nga sabi nga na the more na tayo ay magiging duguan sa pakikibaka, the more tayo na magiging matapang na magpatuloy sa kabila po ng kahirapan, kawalan, mga pagsubok o kung ano man mga challenges, trials, lahat po na ating mapagdadaanan sa journey na ito kasi po alam po natin na hindi madali yung makipot na daan at napakapalad po natin kasi po isa po tayo sa nakakasumpong doon. Yan. Kaya yun po ang naging dagdag ko lang po doon sa Yada. Yada, Yawa. So, yes po. Meron pa bang additional, mga kapatid, mula sa saang lugar? Okay po. Is there anything else? Okay lang. Sister Aliana, okay po, you wanna share something po? Shabbat shalom, bro. Oh, Sorry na may napindot ako, pero sige, konting ano na lang din, konting dagdag na lang din. opo. Naririnig niyo ako? Yes, Ay, loud and clear, loud and Yeah, clear. loud and clear. Mm. okay. Ah, sa para sa akin din, sa panahon natin ngayon, parang wala na tayong maaasahan, bro. Si Yahuwah na lang talaga. Opo. Si Abba Yahuwah na lang talaga. Para sa akin lang, kasi lagi ako nag-iisa sa bahay eh. Hindi ako basta-basta makakalabas. Minsan mahirap pang mag-reach out. Yung pag may meeting tayo sa ano natin, minsan lagi ako nalilate o kaya hinahabol ko yung oras. hindi ka nag-iisa. Mahirap oh, mahirap talaga ang buhay kung hindi natin kilala si Abba Yahuwah eh. Sa panahon natin ngayon, mahirap makipaglaban. Hmm. Iba't ibang tao yung nakakausap natin, iba't Opo. ibang tao yung mga nakakaharap natin, lalo sa akin na yung pagtitinda ko, iba't ibang taong makakausap ko araw-araw. Hindi ko alam kung paano ko isingit yung paano ko sila dalhin sa truth na makapag-share man lang ako sa kahit sa pangalan man lang ni Aba. Kasi nakikita ko ngayon ang hirap, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, parang demonic word na talaga, yung harap-harapan na talaga yung kalaswaan at saka yung mga ano bro, Hmm. yung ayan, yung mga drug addict, ganun, wala na silang kinatatakutan ngayon eh. Saka Opo. nakikita ko rin, lalo na sa social media, hindi naman lahat Yahuwah, Yahusha believer. Siguro, wag lang akong makapag-ano sa... Marami ding mga Yahuwah believer na nasa ano pa rin sila, yung bang nahihirapan pa rin silang bumitiw kung ano yung ano ng mundo. Opo. Eh, nakakalungkot din kahit sa pamilya ko kasi ganun ka-powerful si Satan eh. Ganun ka-powerful siya kung paano niya hatakin yung Hatakin mga po. tao, lalo na yung mga, oo, hatakin, lalo na yung mga believer talaga ni Abba Yahweh. Kaya para sa akin, maging ano tayo, mapamatsyag, magiging, mag, ano tayo, ano tayo sa kanya na, siya, wala tayong ibang maasahan kundi siya lang. Kan. Yung, kung na, naumpisahan na natin, ibigay na lang, itudo lahat na lang natin yung pananalig natin sa kanya, tsaka yung tiwala natin sa kanya. Yun lang po. Yada. Wala nang ibang maasahan, siya lang talaga. Siya lang Yada. talaga makapag-restore sa lahat ng mundo, sa lahat ng mga pangyayari natin. Yada. Yada, Yahuwah po. Yan lang bro. Yan. Yes. Kadali lang. Yan lang bro kasi may Yes, ma'am. tumatawag bro. Yes. Yada, Yada, Yahuwah. Opo. Yada, Yahuwah, mga kapatid, sa realidad na binabanggit nito ni Sister Aliana sa kaniyang buhay, sa kaniyang journey ngayon. Uh, that is also an encouragement na sa na-confirm ni Brother Yasario, hindi ka nag-iisa. Okay po.
Yes, we have something in common. Magkaiba-ibang ano lang po, magkaiba-ibang angle, magkaiba-ibang area lang po sa ating buhay ngayon. So, ah, wala tayong ibang lalapitan at kakapit or manalig mga kapatid kay Aba Yaowa lang as highlighted na po dito by Sister Aliana. Okay po, something else from Sister Ahaba, from Brother Geoffrey, Brother Dimitriyo, Sister Cheryl, are you still there? Sister Caitlin, okay po. Is there something po na you wanna highlight o from sa loobin po ninyo? Shabbat Shalom, Brad. Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Yes. Shabbat Shalom sa lahat. Opo. Very short. Understanding and love conquers everything. Wala po, Brother Dan. Yes po. Understanding and love, mga kapatid, conquers everything. So, something new, itong nabanggit dito ni Sister Cheryl, something new, understanding and love conquers everything. And when we think of understanding and love, malaking hamon yon sa mga personal struggle, mga personal na ayaw at gusto natin personally, but kung nais mo na mag-iral yung understanding and love, then kailangan be willing to uh, let go, mga kapatid. Let go of your personal vested interest. So, para mag-iral po yung totoong understanding and love. And of course, that is always back up with our connection doon sa Torah, connection natin kay Abba Yahuwah and Yahushua, mga kapatid. Without their help, mga kapatid, wala tayong magagawa. So, Yada Yahuwah sa highlighted lesson by Sister Cheryl. Sister Caitlin, you have something to add? Sister Ahaba, Sister Corazon. Okay po. If there is none, mga kapatid, let me highlight once again na talagang kailangan tayong bumalik sa totoong pangalan. Ito ang totoong pangalan ni Abba Yahuwah, Yaha-U-Ha, na kung ating banggitin po ito, banggitin, yan po ay Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid, ang pangalan po ng ating Aba. Okay, pangalan po ni Yahushua, ganito po, Yahau Shan Ayan. Itong parang W, but yan po ay tunog SH, kaya magiging siya. Then ito ay Ayan, kaya Yahushua. Yahushua po ang ating kinikilala na ating Misaya at tagapagligtas. Kayong mga manunood sa Republis, ano man po ang pangungusap ni Aba Yahuwah sa inyo? Nawa patuloy kayong yes. Opo. Patuloy kayong magtiwala kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Kasi po, without Him, we are nothing. So, bigay po natin ang ating buong tiwala at puso sa pagsunod, pagtawag kay Aba Yahuwah at sa kanyang anak na si Yahushua, mga kapatid. So, yan po ang ating
panapuls na mensahe na kung saan Abba Yahuwah's will be done unto you. And I'd like to end with this verse, mga kapatid, Proverbs 3, 5, and 6. Trust trust in Yahuwah with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, yan po mga kapatid, ang aking ending part. And Yahuwah Barak and all His team po and praises kay Abba Yahuwah.